Good morning mga kapadyak. Nandito ulit tayo ngayon sa La Mesa Nature Reserve Bike Trails. Alright, so itong lugar na to is a junction place. From the parking, nasa mga higit 3 kilometers. So up to this point, ayan, makikita ninyo may mga signage kung saan papunta. Dito papuntang Tower 1 din. Actually loop lang naman to. Dito yung papuntang view deck. Ngayong araw, pag-usapan natin yung mga tip na mga natutunan ko nung experience ko dito sa La Mesa Nature Reserve. So nung una, dala ko yung aking downhill bike, and ngayon yung pa rin yung gamit ko. That time solo ride ako. So ngayon nag-isa pa rin ako. Hindi, naiwan na nila ako kasi hirap talaga yung pang downhill bike dito sa La Mesa. Yan isa sa mga tip na pag-uusapan natin. Sa ating pagbabike, may mga binabagayan talaga yung mga trails na gusto natin puntahan. So kaya nga mayroong mga pang XC, mayroong mga pang road bike. So nakadesign sila sa mga ganong klaseng mga road conditions. And apparently itong dala ko ngayon pang downhill. So grabe, talagang hingal to the max yung paahon. Nabikit kasi yung frame nito. Nakita niyo naman, naka-coil yung rear ko, coil din itong dual crown. So sobrang bigat, and walang lockout. So yung mga coil kasi walang mga lockout, unlike yung mga air shocks, may lockout sila. So at least kung pumapadyak ka, hindi na babawasan yung effort mo. Oo, kasi pagka nakaganito ka, wala. Kahit na anong effort ng bitaw mo sa pagpadyak, ina-absorb nung shock So nawawala yung power, nababawasan. So nakadesign lang talaga siya sa downhill, pababa ng bundok. So sa mga ganitong klaseng lugar, meron naman siyang pababa, paahon, may banayad, mayroong matitinding ahon. So magandang gamitin dito yung mga regular na mga MTB ninyo, 'di ba? Wala naman yan sa presyo o ano, pero ibig sabihin basta hindi siya pang downhill, pwede dito. And of course, syempre yung mga XC. Ayun. Tapos makakatulong din syempre yung gaan ng iyong bike. Yan. So, isa din sa na-experience ko dito, sobrang nipis ng hangin. Ito yung napanood ko sa mga vlogs, kasi since mapuno, may hangin pero manipis talaga siya. So sa mga first timer dito, mararamdaman nyo mabilis kayong hihingalin. Totoo pala yun. So, pero pagka tuloy-tuloy yung takbo ninyo, mga after mga 2 hours ganyan, kusa naman mag-a-adjust din yung lungs. Minsan bibigay lang talaga yung awit sa paa kung hindi akma sa'yo yung sinasakyan mong bike. Nung unang biyahe ko rin dito, nahiya ako dun sa tour guide, maski solo ride lang ako, kasi mapapansin nyo, lahat ng mga downhill bike wala yung mga lagayan ng water. Nakakatawa-tawa kasi diba, pagka ang pang downhill mo, ilagyan mo ng lalagyan ng tubig, parang hindi yata bagay. So yun ang problema, kailangan mo ng tubig dito. Grabe, sa hingal dito. Naiya ako kay kuya, sa guide ko that time, kasi sa kanya ko pinadala yung water. So pinasokso ko na lang dun sa lagayan niya, kasi wala akong mapaglagyan, hindi ako ready that time. Kaya ngayon ang ginawa ko, invest na lang kayo sa ako. Bumili ako ng hydro bag. Yan, meron siyang reservoir sa loob, may plastic yan sa loob, na yun yung lalagyan mo tubig. Tapos merong higupan ng tubig. Yan. So this is a 3 liter size, pero 1.5 liter lang yung nilagay kong water sa kanya kanina. Okay. So tip, actually natutunan ko lang din to dun sa seller nitong bag na to. Since from the factory siya, yung iba daw nagkakaproblema sa paggamit nito. Unang gamit nila kasi
lasang plastic daw. So ang binigay niyang tip sa akin, once na binili mo, huwag mo agad gamitin. So ibabad mo overnight sa suka. So yung reservoir niya, lagyan mo yun, punuin mo ng yung isang sachet na mabibili mo sa sari-sari store na suka. Yan, so punuin mo yun, alugin mo lang, tapos ibabad mo overnight. Yan, sa umaga, bago mo siya gamitin, i-rinse over mo ng normal lang na tubig, ng twice siguro, banlawan, and then pwede na. So kanina ginamit ko siya, yun, lasang-lasang tubig. 'Di ba? Oo, walang lasang plastic. So yun, isa sa mga magagandang tip 'yan. So maganda rin siya, hindi naman siya ganun kabigatan, depende siyempre sa tubig na laman ng tubig na ilalagay mo. Pero sobrang laking tulong siya. Hindi mo na kailangan bumaba ng bike para uminom ng tubig, hindi mo na kailangan huminto. Shoot mo lang sa bibig mo yung ano niya, yung nozzle. So ayan, ready to drink ka na. Yan, so maganda siya pagka gusto mo mag long ride. Ayos na ayos yan. Although hindi ako masyadong nakabike ngayon, sinot ko na rin yung gears ko. Ayan, gears ko. Actually nakatulong siya kanina. Kasi ang ginawa ko na lang habang naghihintay ako dito, pumasok ako sa mga single tracks. Ang dami nilang single track dito. Yun nga lang, medyo maganda siguro talaga kung may guide ka, kasi pwede ka mawala sa dami ng mga routes. Sobrang lawak nitong lugar talaga. Mahirap na mawala. Kung maaksidente ka, paano ka nila hanapin, di ba? Kaya yun, maganda dito yung mga guide, meron silang mga dalang radyo. Kaya madali silang makakahingi ng tulong kung sa grupo ninyo may siraan, katulad kanina yung dumaan dito, naputulan ng handlebar yung isang kasama nila, hindi na nagpilit na makabalik sa main gate, pero idinaan na lang siya sa ibang gate na mas malapit kung nasaan sila, at doon na lang siya nag-exit. Nung last time na bumiyahe ako dito, ilang grupo, yung isang grupo, mga 6 yata sila nun, merong mga 2 o 3 na hindi na nila kaya. So nagpasundo na lang din sila. Ganun din, niradyo lang. At sinundo na rin sila ng pick up. Kasama na yan sa service dito sa binayaran ninyo. So yun, 200 pesos per head, minimum of 5. So pag lumampas doon, additional na lang na 200 para dun sa mga idadagdag, 'di ba? Okay na okay. I think pag big groups yata, nagiging 2 na yung guide mo. Kasi kinakailangan may sweeper sa likod, kasi hindi mo talaga may iwasan, meron at merong maiiwan. So maganda na yung merong taga make sure na sa grupo ninyo lahat na attend yung mga pangangailangan. Maganda po dito dahil nakakatulong tayo sa pag-reserve nitong lugar, kasi yung mga binabayad natin dito, pag pumasok po tayo, nakakapagtanim sila ng mga puno. Marami rin ako na interview dito minsan i-vlog natin, kumukuha sila ng mga punla. Tapos talagang araw-araw meron silang kailangang itanim dito. Sobrang ganda po dito. Actually mapapansin nyo, hindi pa ganong kataasan lahat ng mga puno po dito. Nabanggit kasi sa akin that time na sadyang marami na pong naputol dito noon. So nung hinawakan nito ni Gina Lopez, at yun nga, naging protected area siya, ayun, mga 10 taon na itong mga punong ito. Ganyan siya katataas. Karamihan ng mga natanim dito maliliit pa. So pero 10 taon na mahigit mula nung naprotektahan itong lugar na to. Kaya tuloy-tuloy lang, and eventually sobrang magyayabong na itong mga puno dito. Sana nga sa mga susunod na henerasyon, masuportahan natin yung mga ganitong adikain, kasi hindi lang ito para sa ilan, kundi para sa lahat. Lamesa, kung saan yung tubig dyan, di ba, yun yung nagsusupply ng tubig sa Metro Manila at ibang karatig na lugar. So yun,
Inaantay ko lang yung mga kasama ko, umakyat pa sila sa Tower 1. Tsaga-tsaga muna ako dito. Pero nag-try na akong mag single tracks. Yan. Okay din, maganda yung tracks niya. Tapos kawayanan, puro kawayan meron dito. Okay din. Medyo madamo lang. Since solo ride ako, medyo takot din ako kasi baka may mga ahas. So, hirap. So, maganda yung hubs ninyo, yung maiingay. Nakakatawag attention yun eh. So, at least, sabi nga nila, yung mga ahas daw. So, pagka marinig nila yung tunog na yun, maglalayuan. Alam nila na merong dadaan. Ayan. Ang dami ko na sinabi. Haba na, no? Pero, sige. Yun lang. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik sa ating vlog. And sa mga susunod pa nating biyahe, ipopost ko dito, i-announce ko dito. And I hope na kung gusto nyo maka-join, let me know, PM lang, message lang, put your comment, and I will contact you kung saan yung susunod nating magiging ride. Ayun. So mula dito sa Lamesa Nature Reserve Bike Trails, ako po si Ralph. Subscribe kung hindi pa po kayo nakasubscribe, and click the bell icon for future notifications. Maraming salamat po. Have a great day. Safe ride mga kapadyan.